Hi guys! Nandito kami ngayon sa Sikatuna Village, dito sa Pro Production Office. This is Janet. This is Jazz. I work with people who are fans of Sarah Geronimo. So lahat sabi sa'yo, dumami bigla yung tao dito sa opisina nung dumating si Sarah. Hindi kami ganito kadami. Pero nung dumating si Sarah, bigla kaming dumami. Dahil sa lahat sila gustong makilala at makita si Sarah. Hi. Sabi ko, bagong camera naman ito ah. Marami po salamat sa pagpunta niyo dito. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng interview with Miss Cheche Lazaro. Siyempre, kilalang kilala si Miss Cheche Lazaro na one of the top journalists, diba, ng bansa. So, it's an honor na na-interview tayo ni Miss Cheche Lazaro. Okay. Come. Are we ready to go? Yes, yeah. Are we ready? Okay. Gumagawa lang kami ng isang special for Cheche Lazaro Presents tungkol sa Pilipino at musika. Dahil ang aming teorya ay lahat ng Pilipino ay marunong kumanta. At talagang likas na sa Pilipino na kumanta sa banyo, sa karaoke, at sa entablado, kagaya nga ni na Sarah. Okay tayo? Sige, Sarah. Ito yung tungkol sa mga Filipino singers. Paano ka nag-umpisa kumanta? 4 or 5 years old pa lang ako, nakitaan na nila ako ng passion sa pagkanta. Hilig ko sa pagkanta. Gagamitin ko yung brush, parang mic ko. Ganon. Tapos ang iniidolo ko po talaga, sobrang ginagaya ko pa siya, minimik ko yung boses niya, yung dance moves niya, si Michael Jackson. When she said that her real big idol is Michael Jackson, I can see why, because Michael Jackson is really all over the place. He does everything. Why Sarah? Because she is the biggest star today. Because she is a role model for young people. At yung kanyang karera ay kahanga-hanga din. Nag-umpisa siya sa pagsali sa mga contest, tapos nanalo. Talagang umandar yung kanyang karera. Hanggang ngayon na nasa sine siya, nasa entablado, nasa lahat, no? Parang nakuha na niya lahat ng mga outlets ng kanyang talento. Hindi ba most performers perform to impress? Malaki percentage po na dapat nag-i-inspire ka, hindi ka nag-i-entertain lang, nag-i-impress. So, parang yun po yung goal ko every time na lumalabas ako ng stage, na talagang yung song na ginagawa ko, nakakapag-communicate sa mga tao. Siyempre, intimidated tayo at medyo may kaba. Pinag-usapan namin yung tungkol sa journey ko, yung humble beginnings, kung paano ako na-discover at nakarating ko nasaan man ako ngayon. Yan. Noong una ka nag-leksyon, Sarah, meron ka bang napansin ka agad na mali sa pagkanta mo at nakabuti sa'yo nung nag-leksyon ka? Yes. Marami po. Napakarami po. Kasi nung pagkapanalo ko po, dapat nag-high notes ka na, tapos you end your song with big note, high note. Matirang matibay talaga ako. Sinong hindi siyok. Kaya mo. Yun ang magaling. Kung pumiyok ka, ay wala ka. Very open. Parang wala siyang tinatagong sagot na alam mong ayaw sagutin. Sinagot niya lahat ng mga tanong. At she was very honest. You seem like a very religious person. But why are you very grounded in your faith? I see. Yun po ang ganun po kami pinalaki ng mga magulang ko, si mami. Pero si mama po, yung talagang lahat ng gagawin mo, dapat bago mo gawin, magdasal ka muna. Yan ang tulong niya po sa amin. Very good. She's a very nice, kind, soft, and very God-fearing. No? Talagang naaalala niya ang Diyos sa ginagawa niya. At para sa akin, magandang katangian yun para sa isang tao. Kasi hindi ka nalulunod sa iyong pagka-celebrity person. So I think that's very admirable. Balik tayo dun sa yung song na kinopost mo. Kinopost mo yun dahil yun ang isang reminder para sa'yo. It's for you. Opo. Can you sing it for me?
meron siyang kinanta para sa amin na yung kinompose niya na kanta tungkol sa Diyos. Yung kanyang dasal, Make Me Yours. Yung kanyang dasal sa Diyos. At napakaganda. So I think I'm a fan too. Speak to me, though I am unworthy. It's your voice I long to hear. Take away my doubts and fears. Stay with me, though I am unworthy. 'Cause it's you that I want, and it's you that I need. Make me yours, only yours, and never let me go. Yun ang parang bumubuo sa kanyang pagkatao. Gusto ko yun. Natutuwa ako sa ganun. Hindi naman, it's not a put on, it's not something that she invented. She seems very sincere about it. And she has a beautiful voice. She sang for us. Ganda. Bibihira lang ang 25-year-old na mababansag ang the biggest star. Yun ang bansag sa iyo ngayon. You're the biggest star here in the Philippines today. Bihira lang ang nababansagan ng ganyan klaseng titulo. Gusto nila ako makilala, lagi ako na-feature sa mga ganyang klaseng shows. Pero this time, natutuwa ako na interesado pa rin yung mga tao, yung mga shows na ito na alamin yung istorya ko. Basta ano siya, mag-positive yung aura na naibigay niya, tsaka very considerate magtanong. Alam mo yung sensitive siya kung magtanong sa interviewee niya. So, yun. Did you ever think of going classical? Wow! Yung mga vocal warm-ups po namin, classical eh. Oh, yung mga ganun. So, Yun ang turo sa iyo ng teacher, Opo. yung vocal warm-ups. opo. So, baka posible din po, like Miss Lani Misalucha. Ang impression ko tungkol sa kanya is siya isang malaking star, magaling kumanta, mabait na tao, at kinikilala ng mga tao bilang isang magandang halimbawa. Alam mo, sabi sa amin ng isang Pilipina na nasa Amerika noon, na to go international, you have to be a triple threat. Marunong kang kumanta, marunong kang umarte, at marunong kang sumiyaw. You have all three. Nag-aral din ako, pinanood ko yung mga video niya at yung mga parts of her concert at napabilib din naman ako sa kanyang abilidad. They're saying nga na bihira ang mga artist kagaya mo na may konserto taon-taon. At ikaw, taon-taon ang konserto mo. Do you find na you prepare harder, you work harder with every concert that you prepare? Less po yung work ngayon, pero tama po kayo, mas mahirap yung preparation kasi nga po mas higher yung expectation sa'yo. Mas ano ka eh, kumbaga, yung pagiging, yung stardom, oo mahirap, pero pag nandun ka na, mas mahirap pala, mas mahirap i-sustain. Kung ano yung sustaining power, yun pala po ang mahirap. The stories I hear about her discipline as an artist, I admire because I admire professionalism and discipline in artists. For me, that's a mark of their artistry. When pag pinapahalagahan nila yung kanilang oras, yung kalidad ng kanilang performance, I admire that in people. And I think Sarah has it. Are you where you want to be? Or do you want to be somewhere else? Pinag-isipan niya yun ng malalim yata. O siguro hindi siya masyadong sure. Sabi niya she missed out on some things. I don't know, hindi ba? Sometimes you say you miss out on your childhood kasi nagtrabaho ka ng maaga, hindi ka nakapaglaro, hindi ka nakapaglakwatsa. Hindi ko alam kung yun ang tinutukoy niya, but you know, that's her private, those are her private thoughts. So I just asked the question and she answered it as best as she could. May marami kang gustong gawin for your personal growth, di ba po? Na parang iba naman sa career mo, hindi mo magagawa sa career mo, hindi mo siya magagawa ng sabay. Hindi ko po alam. Bawat interview kasi madali at mahirap at the same time kasi as much as possible gusto mong maging totoo talaga sa bawat sagot na binibigay mo. Yun lang talagang para kang hinuhubaran ng unti-unti pag nag-i-interview ka. Pero well-conducted yung interview at I believe
naiayos na mabuti yung pagkaka-edit nung interview namin. Nakontento na po kung ano meron ako na nagiging grateful ka sa na may bahay ka, na sarili kang bahay, may kinakain ka na hindi lang 3, 4, 5 times a day. Oh, she's so cute. She's so charming in that way. Yung mga sagot ba na aral, hindi, very spontaneous. So I enjoyed the interview very much. I hope she enjoyed it too. Okay, thank you. Thank you po. Ladies, maraming salamat. Thank you. That was very nice. Thank you for sharing your time with us. Thank you po. We really appreciate it. Salamat ha. For Sarah, I wish you well, Sarah. I hope that the next time we meet, you will have achieved more than you have achieved now. Although you have already achieved so much in your young age, many people at 25 haven't done 1/10 of what you have done. So I congratulate you, wish you well all the time, and may the good Lord continue to bless you. Okay. Thank you po. Maraming salamat, Sarah. I see you around again. I had an interview with Miss Cheche Lazaro. Isang karangalan po na ma-interview ni Miss Cheche Lazaro.